Nice day ngayong araw, home service pa rin. At ito nga yung pinadagdag na tattoo ni ma'am. Noong umpisa ay dapat isa lang yung ipapatattoo niya. At ito nga nadagdagan pa. Ganun talaga ang nangyayari pag gustong magpatattoo. Sa umpisa pa isa-isa lang hanggang dumami na. Bale itong si ma'am pala ay ilang beses ko na natatuan. Yung first tattoo nga ni ma'am, pinagsabihan siya dun sa church nila na kung gusto nga daw niyang ipabura yung una niyang tattoo, yung mismong simbahan na daw nila yung bahala na magpabura. Kagaya rin ba ng simbahan nyo, yung simbahan nila ma'am na bawal nga yung tattoo. Pero nabanggit naman sa atin ni ma'am na pwede naman daw doon yung may tattoo. Pero kapag hindi ka pa nakakasali sa kanila na may tattoo ka, o kung papasok ka sa kanila na may tattoo ka ay pwede naman daw. Yung hindi nga lang daw maganda, yung wala kang tattoo na pumasok tapos bigla kang magpapatattoo. Medyo hindi maganda yung dating nun sa simbahan nila. Kaya gustong ipabura ng simbahan nila yung tattoo niya at libre na nga daw. Pero itong si ma'am ay hindi nagpabura ng tattoo. Dahil nga kaya siya nagpatattoo dahil gusto niya yung tattoo. Pero hindi siya umalis sa simbahan nila o hindi naman siya tinanggal. Yung mga tattoo naman ni ma'am ay medyo tago naman din at hindi naman nasa labas ng katawan. O kapag naka t-shirt o naka jacket hindi naman basta-basta nakikita. Kaya parang naging okay naman din sa simbahan nila. Pero ngayong araw nagpadagdag si ma'am ulit ng tattoo. Hindi ko alam kung bakit niya sinusuway yung simbahan nila. O hindi ko lang din lubos maisip kung bakit bawal yung tattoo sa simbahan nila. Para sa akin hindi naman lahat ng nagpapatattoo ay masama yung intensyon. Gaya ng ipapatattoo ni ma'am, parang ito rin yung symbolize ng pagmamahal niya sa sarili niya. Kung mapapansin nyo, dito sa heart na pinapatattoo ni ma'am, meron dalawang initial, pangalan niya nga yan at apelido. Yung design nga na pinapatattoo ni ma'am, ito yung quintas o pendant na heart na binubuksan. Siguro kaya nakalagay yung pangalan niya dyan, pati yung apelido niya, dahil mas lalo niyang pinapahalagaan o minamahal niya yung sarili niya. Kaya siguro heart din yung pinaka pendant. Iba-iba rin kasi yung design ng pendant na ganyan. May bilog at meron nga ring oblong. Pero yung pinagawa sa atin ni ma'am ay heart. Para sa akin, ayun naman talaga yung pinakamahalaga. Mas mahalin muna natin yung sarili natin bago yung iba. Dahil minsan nakakalimutan na ng iba mahalin yung sarili nila dahil yung ibang tao na lang yung mas mahalaga para sa kanila. Nabanggit nga rin ni ma'am na binabalance niya nga lang daw. Ini-enjoy niya yung pagiging normal o yung mga ginagawa din ng mga ibang tao. At hindi naman din dahilan ng pagpapatato niya na magiging masama na tao na siya. Sino rin ba yung kagaya ni ma'am na naglilingkod sa simbahan na meron nga ring tattoo? Ano yung opinion nyo? Bawal ba talagang magpatato kapag naglilingkod ka sa simbahan? Para din kasi sa akin, hindi naman porket nagkatato ay magiging masama na. Karamihan nga din sa may mga tattoo, sila din yung lubos na tumutulong. At kung sino pa yung walang tattoo, sila pa yung mahilig na manghusga. Kaya para sa akin, wala naman sa tattoo, nasa pag-uugali talaga yan ng mga tao. Kaya kung masama ka talaga. At kung mabuti ka, kahit magpatato ka pa ay hindi mababawasan yung pagiging mabuting tao mo. Ayan na nga, konting highlights na nga rin at matatapos na rin tayo. At ayan na nga rin yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Nasa sa yung desisyon kung anong buhay yung gusto mong gawin. At wag na wag mong kakalimutan na unahin lagi ang sarili. At wala rin sa relihiyon kung anong meron kang pag-uugali. At kung bawal sa'yo ang pagpapatato, huwag ka na lang din magpatato.